Magandang araw po sa inyong lahat, mga mahal naming mga kaibigan. Pakinggan po natin ngayon ang pagpapatuloy ng ating kwentong ating pinamagatang, ang mutya ng aswang na ginamit sa sabong. Kuya Sebastian, si Boss Remedyo baka mo, ang mga bisitang pumarito sa inyo kanina. Ang tanong ni Mang Bartolo kay Mang Sebastian. Oo, tol. Sila nga ang tinutukoy ng aking asawang pumarito kanina. Kuya Sebastian, paniguradong ang dahilan kung bakit sila naparito dahil sa ating mga panabong. Maaaring gusto nilang itapat sa ating alinmang mga panabong ang kanilang ogis na yon, na ayon sa mga usap-usapan ng mga kakilala kong mga sabongero ay wala yung ipinagkaiba sa ogis ng matandang si Tatang Pedro. Ang medyo kinakabahang sabi ni Mang Bartolo sa kanyang nakakatandang kapatid na si Mang Sebastian, kung saan ay makikita silang lahat kasama ang magtataring kabaryong si Mang Pilisardo na magkakaharap-harap na sa misang nasa ilalim ng puno at sila'y mag-uumpisa ng mag-inuman. Totoo ang mga sinabi ni Kuya Bartolo, Kuya Sebastian. May alagang ugis na panabong si Boss Remedyo. At ang ugis na yan ay hindi basta-basta at natitiyak kong mahihirapan ng alinman sa ating mga panabong. Naibangga sa kanyang ugis ang dugsong namang kaagad na pagkakasabi ng isa pang tiyuhin ni Mang Rupinong nagngangalang si Mang Islaw na parang katulad ni Mang Bartolo. Maging ito may nag-aalinlangang tanggapin ang hamon ng isang nooy tanyag pang sabongerong merong natatanging alagang panabong na si Boss Remedyo. Tinawag itong boss dahil sa ito'y kilalang may kaya at may malawak na impluwensya sa mga politikong nasa kanilang bayan at bihira itong bumisita sa isang katulad niyang sabongero kung hindi talaga masyadong importante ang pakay nito. Josh, ano ba kayo? Walang tanyag-tanyag na sabongero. Sa atin, pag ako ang nagkarga ng tari sa alinmang mga panabong nyo, ay panigurado na ang panalo. Basta't sa inyong mga panabong lang ako magtatari. Ang merong paniniyak na sabi ng kanilang kabaryong magtatari na si Mang Pilisardo. Maraming salamat sa iyong malaking tiwala sa aming mga panabong, kaibigang Pilisardo. At mga utol, Bartolo at Eslao, hindi ako tumututol sa mga sinasabi nyo patungkol sa ugis na panabong ni Boss Remedyo dahil katulad ngayon ng ugis ni Tatang Pedro. Pero ayon sa aking asawa, hindi ugis o ang kanyang ugis na yon ang gusto nilang ibangga sa alinman nating mga panabong ngayong darating na linggo. Ano, Kuya Sebastian, hindi ugis? Kung ganoon ay anong panabong ang gusto niyang ibangga sa alinman sa ating mga panabong? Ang kanyang kasilihing panabong, utol, Bartolo. Kasilihing panabong o isang itim na panabong? Pero bakit yun? Iyon ang ibabangga niya sa ating panabong at hindi ang kanyang ugis? Ang tanong naman ng kanilang bunsong kapatid na si Mang Dionisio. Hindi ko alam. Wala akong maisip na dahilan kung bakit yun ang gusto niyang itapat sa ating mga panabong. Pero isa lang ang kutob ko. At ano naman yon, kaibigang Sebastian? Ang mapang-usisang tanong kaagad nang nooy katatapos lang na tumagay ng tubang bahalenang si Mang Pilisardo, ang kanilang magtatari. Maaaring ang kasilihing panabong niya ang binusog niya ng kung ano-anong mamahaling mga gamot o mga uri ng mga panturok sa mga hayop. Ano? Tinuturokan ni Boss Remedyo ang kanyang mga panabong ng mga mamahaling panturok? Ang gulat na pagkakasambit ni Mang Bartolo at ganoon din ang mababa na ag sa itsura nila Mang Islaw at Mang Pilisardo. Kung kaya't, totoo ba yan, Kuya? Totoo ba ang mga sinasabi mong yan patungkol kay Boss Remedyo? Oo, Dionisio. Dahil nang minsan kong nakasalubong sa daan at nakausap si Bernard, ay yun ang kanyang sinabi sa akin. Ano si Bernard? Yung dating magtatari at alalay ni Boss Remedyo at nakatira ngayon sa ating kadikit baryo.
Oo, Bartolo. Siya nga. Siya ang dating tapat na alalay. At kasakasama ni Boss Remedyo sa anumang mga sabungan. At siya ang nooy palagi niyang pinagkakatiwalaan na magkarga ng tari sa alinmang mga panabong nito. Pero bakit siya umalis sa kanyang dating among si Boss Remedyo? Magandang tanong yan, kaibigang Pilisardo. Kilala nating mabuting tao itong si Bernard. Maayos itong magkarga ng tari at kumilatis ng isang manok panabong. Pero kung si Bernard ay isang maayos na sabongero o mabuting tao, taliwas naman yun sa kanyang among nooy pinaglilingkuran. Dahil ayon sa kanya, nang magkausap kami sa bundok, nabisto niyang tinuturukan ng mga pampalakas na likido. Gamit ang medyo may kahabaang hiringgilya, ang bawat panabong ni Boss Remedyo. Ang mga likidong nagbibigay raw ng ibayong tapang liksi at lakas sa alinmang panabong niya na maturukan noon. At ayon pa sa kanyang natuklasan, ang mga likidong yon ay nagmula pa sa ibang bansa. Mga likidong galing sa iba't ibang pinaghalo-halong silula o mga cells ng mga mababangis na mga hayop. At makabandag. Ano, Kuya Sebastian? Ganoon ba kapraning o kadesperadong manalo sa sabong itong si Boss Remedyo? Kung kaya't ginawa niya ang lahat ng mga yon? Kung kaya't ginawa niya ang lahat ng mga pandarayang yon? Oo, Bartolo. At tama ka. Matatawag ng pandaraya ang ganoong uri ng sabongero. Ang sagot ni Mang Sebastian sa kanya. Pero bakit kinakailangan niya pang gawin yon, Kuya Sebastian? Bakit kailangan niya pang gumastos ng malaki? Dahil hindi mahalaga sa kanya kung anong klase man itong panabong. Hindi niya binabasihan sa taas o postura ang kanyang mga panabong at ang kanyang pinaniniwalaan ay matatalo ng kanyang alinmang mga panabong ang bawat makakasalpukan nito kung merong turok ang mga ito. Yun, Dionisio, ang mga katotohanang sinabi sa akin ni Bernard at sinabi rin sa kanya ng kanyang dating pinaglilingkurang si Boss Remedyo. Pero kuya, bakit tumuturo doon si Bernard nang mabisto niya ang mga pandarayang yun ng kanyang amo? Bakit hindi siya natuwa o nagpasalamat? Para nang sa ganoon ay malaki ang pag-aasa niyang magiging panalong lahat ng mga panabong ni Boss Remedyo na kanyang kinakargahan ng tari. Dahil katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, kahit sino ang tanungin nyo na mas nakakakilala sa magtataring si Bernard, isa siyang taong may prinsipyo. Ayaw niya ng mandaraya. Ayaw niyang tawagin siyang kilabot o sikat na magtatari kung naipanalo man ng kanyang tinariang panabong ang laban nito gamit ang pandaraya. At sana'y ano, Kuya Sebastian, ganoon ka rin sana, kaibigang Pilisardo. Ako ba ang tinutukoy mo, kaibigang Sebastian? Huwag kang mag-alala. Hindi lang ako katulad ng kapareho kong magtatari na si Bernard. Ng prinsipyo, maaasahan rin ako. Pangako ko yan sa inyo. Ang may paniniguradong sabi naman ni Mang Pilisardo kay Mang Sebastian at maging sa kanyang tatlong mga kapatid. Ngunit lingid sa kanilang mga kaalaman sa kaalaman nila Mang Sebastian habang kaharap nila sa inuman, itong si Mang Pilisardo ay mayroon itong maitim na binabalak sa kanila dahil makukuha ko rin ang loob niyong magkakapatid. Makukuha ko rin ang inyong tiwala. Alam kong hindi nyo pag-uusapan o ayaw nyong matuklasan ko ang inyong tinatago at iniingat ang lihim. Kung bakit laging nagpapanalo ang inyong mga panabong. Kaunting panahon na lang ay mabibisto ko rin at mapapasakin rin ang inyong pampaswerte. Ang sabi ni Mang Pilisardo sa kanyang sarili. Ngunit may sinasabi ka ba, kaibigang Pilisardo? Wala, kaibigang Sebastian. Para kasing mayroon kang binubulong-bulong. Yun ba, kaibigan, hindi lang ako makapaniwalang ganoon nga pala kadesperado itong si Boss Remedyo. Isipin mo nagawa pa niyang mandaya para lang manalo ang kanyang mga panabong, di ba? Ang palusot na pagkakasabi
sa kanilang apat ni Mang Pilisardo. Ngunit hindi mawala-wala ang tingin sa kanya ni Mang Sebastian na parang kinukutuban siya sa kanilang kainumang kabaryong isang magtatari na si Mang Pilisardo. At nang matapos na ang kanilang inumay, naunang nagpaalam sa magkakapatid na uuwi na sa kanilang tahanan itong si Mang Pilisardo. At nang ito'y makalayo na sa kanila, Kuya Sebastian, bakit ganoon ang mga tanong mo kanina kay Pilisardo na parang makahulugan? Naibaling kagad kay Mang Sebastian ang mga paningin ng dalawa pang mga kapatid na sina Mang Eslao at Mang Dionisio. Dahil Bartolo, may hinala akong may gagawin siyang hindi maganda sa atin. May pinaplano siyang masama. Ganoon ba, kuya? Pero, ano? Ano ang masamang plano niya para sa atin? Hindi ko pa matiyak sa ngayon. Pero malakas ang kutob kong may kinalaman yun sa ating iniingatang mutya. Kung ganoon, kuya, kinakailangan nating mag-ingat sa ating mga pananalita sa oras na kasama natin si Pilisardo. Oo, tol, Dionisio. Yun ang mas mainam nating gawin. Huwag na huwag nating babanggitin ang tungkol sa ating iniingatang mutya, ang mutya ng saswang. Ang may diing sabi sa kanila ni Mang Sebastian, kuya, alin bang panabong mo ang ating paiinumin ng tubig ng ating pinagbabara ng mutya ng aswang na siyang ating dadalhin sa ating mismong sabungan ngayong linggong darating upang ibangga sa kasilihing panabong ni Boss Remedyo? Ang tanong ni Mang Dionisio. Sumagot kagad sa kanya itong si Mang Sebastian at sinabi nitong, ang iyong gold o malagintong panabong, Dionisio, yun ang ating ibabangga sa kasilihing panabong ni Boss Remedyo at ating paiinumin sa tubig na ating pinagbabara ng mutya ng mabangis na aswang. Tamang-tama, Kuya Sebastian. Yun din ang nasa isip ko kanina pa at gusto ko sanang irekomenda sa iyo. Dahil napapansin kong palagi nilang nagwawala yon sa kanyang pagkakatali. At parang gusto nang dalhin ko na siya sa sabungan at ihanap ng kanyang makakabangga. Pero kuya, ba't yung gold ko ang naisip mong dalhin sa ating sabungan? Dahil yung panabong mo, Dionisio Otol, ang unang pumasok sa isip ko. At saka yun din ang hindi ko alam kung bakit yun ang ibinubulong ng aking isip kanina pa. Ang sagot ni Mang Sebastian, basta't mga utol, pagkatandaan nyo ito. Huwag na huwag nating hahayaang may ibang tao ang makaalam o makadiscover ng ating lihim na mutya sa bundok. Dahil pag nangyari yun, ayun na ang magiging katapusan ng ating mga sunod-sunod na swerte sa ating mga panabong. At hindi lamang yun ang malagim na trahedyang dadanasin ng ating mga panabong sa oras na may ibang makaalam ng ating mutya, ay pipistihin at mamalasin na tayo sa larong sabong. Naiintindihan ka namin, kuya, at alam namin ang gusto mong iparating. Mga utol, ang tubig na ating pinuha sa ating mutya na nasa ating kubo, sa bundok, sa underground at nakalagay sa maliit na garapon ay naubos na. Dahil matapos uminom doon ng aking malaswang na limbuyogin, ay pinainom ko rin ang aking mga panabong na mayroong mga sakit. Kaya't kinakailangan nating muling bumalik sa bundok upang muling sumadlok ng tubig galing sa mutya ng aswang na siyang ating ipapainom sa iyong gold o malagintong panabong. Mabilis namang naunawaan yon ng kanyang mga kapatid at pagkatapos noon, nagpaalam na sa kanya ang kanyang tatlong mga kapatid at nagsabing babalik na lang sila sa araw ng Sabado upang magkakasamang muling aahon sa bundok. Kung ano man ang masamang binabalak mo sa aking mga magulang o sa aking itay at mga tiyuhin, Tatang Pilisardo, ay sisikapin kong mabibigo ka at ibibisto kita, Inaitay. Hinding-hindi ako papayag na malaman mo ang kanilang iniingatang mutya, ang mutya ng aswang na ginamit nila sa sabong. Ang sabi ni Mang Rufino, kung saan ay makikita siyang kanina pang pinakikinggan ang mga pag-uusap ng kanyang ama't mga tiyuhin. Mga mahal naming kaibigan, pasensya na po sa inyo kung medyo maiksi lamang ang karugtong ng ating kwentong ito. Meron kasi akong maraming inaasikaso sa araw-araw. Ang hanap buhay para sa aking pamilya.
Hayaan niyo po, idudugsong ko po kaagad ang karugtong ng kwentong ito. Maraming salamat po sa inyong lahat at shout out po sa inyong lahat.